Hello, magandang umaga mahal kong mga kaibigan. Sa muli ako ay nagpapasalamat dahil binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na mag-aral muli ng salita ng Diyos. Tayo po'y sama-samang mag-aaral at sama-sama tayong matututo. Ang ating paksa ngayong umaga, mahal kong mga kaibigan, ay walang iba kundi paano panatilihin ang ating pag-asa. Ulitin ko po ang ating paksa, paano natin panatilihin ang ating pag-asa. Naranasan na po ba niyo na mawalaan ng pag-asa, mahal kong mga kaibigan? Tulad ng sinasabi niyo na hindi na siguro ako makakatapos sa pag-aral o hindi na siguro ako magtatagumpay sa lahat ng aking pakikipagbaka o pagsumikap o di kaya sasabihin ng mga dalaga, wala na yatang manliligaw sa akin. O sasabihin ng mga binata, hindi na siguro ako magkasawa sapagkat walang umiibig sa akin at ako ay hindi sinasagot. O di kaya sasabihin, hindi na siguro ako makakakita ng trabaho. O di kaya ay sasabihin ng iba naman, hindi na yata ako gagaling sa aking sakit. Talagang nawawala ng pag-asa, kaya't ang iba nagsasabing, hindi na yata babalik ang mahal ko. Iniwanan na akong lubos at nangapit bahay na. Yung mga negative nating mga sinasalitang yan, kung minsan ay nangyayari po talaga. Dahil yung ating isipan ay nakasentro sa negative. So ang sabi nga, kung ano ang iniisip mo, kumisan ay nangyayari. Pero tingnan natin kung ano talaga ang ating gagawin sa panahong tayo ay nawawalan ng pag-asa. Paano natin pananatilihin yung pag-asa na ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang ating gagawin ngayon, ang ating pag-aaral. Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, napakalaki ang punto o tinatawag na bahagi sa ating tagumpay ay yung pananampalataya o yung pag-asa. Kapag nawalan ka ng pag-asa ay talagang manghihina ka at mawalan ka ng lakas upang magpatuloy. Kaya ang sasabihin natin, actually ang opposite ng pag-asa ay kawalang pag-asa. Kaya pag sinabi ng taong wala na akong pag-asa, may mga tao namang ang sabi nila ay may pag-asa pa. Makakatapos ako sa pag-aral, magtatagumpay ako sa paghahanap buhay o sa aking hanap buhay, o di kaya makakasumpong ako ng dalagang sasagutin ako, o makakasumpong ako ng liligaw na tapat, o di kaya ako ay uunlad at hindi ako manatiling ganito, o di kaya makakakita ako ng mas marangal at magandang trabaho, o di kaya sasabihin ng mga positive na mga tao, ako talaga'y gagaling sa aking sakit sa tulong ng Panginoon. O di kaya sasabihin din ng mga taong positive nang sabi, talagang ang buhay ko ay magkakaroon ng katuparan ang aking pangarap. Yan po ang positive. Kaya ngayong umaga, ang tanong ay paano panatilihin ang ating pag-asa? Yan po ang ating sasagutin. Basahin natin ang banal na salita, mahal kong mga kaibigan, sa Hebrew 11 verse 17. Ganito ang ating mababasa sa Tagalog na Bible. Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog niya si Isaac. Oo, siya'y tumanggap na may galak ng pangako at siyang naghandog sa kanyang bugtong na anak. Alam natin ang kwento ni Abraham. Si Abraham, mahal kong mga kaibigan, ay matagal na walang anak silang anak kasama ng kanyang asawa na si Sarah. Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, napakahirap na ikaw ay walang anak at ikaw ay hindi binibigyan ng Panginoon at napakarami mong panalangin, hindi ka tinutugon. Pero si Abraham kahit ganoon ay hindi nawalan pag-asa. Nagkaroon siya ng tinatawag na pananatili na pag-asa sa kanyang puso. Ang sabi nga dito ay sinubok si Abraham ng ating Panginoon kung ano ang gagawin sa panahon na talagang hindi pa dumarating ang pangako ng ating Panginoon. At ang sabi nga dito ay siyang tumanggap ng may galak. Okay? Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, anumang kabiguan ang ating dinaranas sa buhay, kailangang tanggapin natin habang tayo naghihintay ng katugunan ng ating Panginoon. Si Abraham ay hindi nag-atubili nung sabihin ng Panginoon, Abraham, pumunta ka sa Moriah. Ihandog mo at ikaw ay maghandog. At talagang inispecify ng Panginoon doon na talagang si Abraham ay maghahandog at ang iniisip ni Abraham ang kanyang bugtong na anak, kaisa-isang anak na si Isaac, ang ihahandog.
Pero ang aking tinatawag na pagkaunawa doon sa pangakong yon ng Panginoon ay talagang pinanghawakan ang gusto ni Abraham. Isipin mo nung tinanong siya ng kanyang servant, nung katulong, kung kayo ay babalik. Ang sabi ni Abraham, opo, kami ay babalik. Ang ginamit niya ay kami. Ibig sabihin, hindi talaga mangyayari na kahit hinihingi ng Diyos kay Abraham na ang kanyang anak ay ihandog, alam ni Abraham na i-spare o decay, hindi itutuloy ng ating Panginoon ang hinihingi ng Panginoon. Bagkos, ang Panginoon ay may ibang panukala. Kaya ang sabi niya, babalik kami. Hindi sinabing, oo, babalik ako. Dalawa pa rin silang babalik. Napakaganda ang ipinakita ni Abraham. Tinatawag nating buhay na pananampalataya at pag-asa. So, kailan natin masasabi na ang isang tao ay namamatay na ang kanyang pag-asa? Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, namamatay ang pananampalataya. Ang sabi nga, your faith is dead. Okay? Ang pag-asa ganun din. So, kailan natin masasabing ang ating pag-asa ay unti-unti nang namamatay? Ang sagot dito, mahal kong mga kaibigan, ay kapag nagsimula kang magbanggit na never o hindi na magtatagumpay o negative attitude. Kapag ginawa mo yun, mahal kong mga kaibigan, tulad ng sasabihin mo, hindi na siguro ako makakatapos ng pag-aral. Ang pag-asa mo ay unti-unting namamatay. Hindi na yata ako magtatagumpay. Ganon, hindi na yata ako unlad. Hindi na yata ako gagaling. Yung mga salitang yun, pag binanggit mo yun, mahal kong mga kaibigan, ang pag-asa mo ay unti-unti nang namamatay. Kaya ano ang sasabihin natin sa halip na wala nang pag-asa, hindi na ako unlad, hindi na ako gagaling, hindi na ako makapag-asawa, hindi na ako makakakita ng trabaho. Ang sasabihin natin, sa tulong ng Panginoon, ayon sa kanyang pangako, ako ay magtatagumpay. Yan po ang buhay na pag-asa. Kailangan nating panatilihing buhay yung ating pag-asa upang tayo ay laging nagtatagumpay din. Dapat lagi nating paniwalaan ang mga salitang binitiwan ng ating Panginoon. Okay? Nung pinangakuan si Abraham na siya ang magiging father of the nation, ay talagang pinanghawakan niya yon. At nung sabihin ng Panginoon, dalhin mo ang iyong anak doon sa bundok at ihandog, ay nanatili pa rin yung pananampalataya ni Abraham. Dinala yung kanyang anak, pero ang sabi niya ay, babalik kami. Kita niyo, mahal kong mga kaibigan, ganun dapat ang ating gagawin. Hindi dapat tayo nawala ng pag-asa. Dahil ang Panginoon ay mayroong mga solusyon sa bawat problema. Nung tanungin ni Isaac si Abraham, saan ang tupang ihandog natin? Hindi alam ni Isaac na siya ang ihandog. Nasaan yung tupa na ihandog? Alam niyo ang sagot ni Abraham? God will provide. Wow, ang ganda na ho. Nasaan yung tupa? Ang sabi ng ama, God will provide. Ibig sabihin, ang Diyos ang magbibigay. At paglingon nila, mahal kong mga kaibigan, sa tagiliran nila ay naroon ang isang tupa na nasilo ng mga baging at yun ang inihandog sa halip na si Abraham. Sa halip na si Isaac. Kasi si Isaac nga po ay hindi na natuloy na ihandog. Mahal kong mga kaibigan, napakagandang illustration. Ang Panginoon ang magpo-provide sa ating mga pangailangan. God will provide your needs. God will provide your success. God will provide your healing. God will provide your partner in life. Mahal kong mga kaibigan, napakaganda ang ipinakita ni Abraham na pananampalataya at pag-asa. Sana'y mapasa atin ang ganong pag-asa. Sa Romans chapter 4, verse 18, ay ganito ang ating mababasa, mahal kong mga kaibigan. Siya na sumasampalataya na nasa pag-asa laban sa pag-asa upang maging ama ng maraming bansa, ayon sa Biblia, magiging gayon ang iyong lahi. Sa English po, mahal kong mga kaibigan, kung ating babasahin, ay ganito ang pagkasabi. Abraham, when hope was dead with him, went on hoping in faith. Okay? Nagpatuloy na siya ay nagkaroon ng pag-asa sa pananampalataya, believing that God would become that He will become the father of many nations. He relied on the words of God. Yan po ang pinakamaganda. Dapat panatilihin po natin
na sariwa at buhay ang pangako at mga salita ng Diyos. Dahil kung wala yung mga pangakong yun, walang mag-i-inspire po sa atin. Walang magbibigay sa atin ng inspirasyon. Kaya dapat lagi tayong mayroong matatag na pag-asa at pananampalataya. Ano ang dapat nating gagawin, mahal kong mga kaibigan, kung ang pag-asa natin ay unti-unting namamatay? Unti-unting nagkakaroon tayo ng pagdududa, panlulupaypay, handa na tayong sumuko, kumbaga. Handa na tayong mag-give up at ayaw na nating ipagpatuloy yung ating mga panukala at pangarap sa buhay. Ano ang ating gagawin? Ang sagot diyan ay umasa tayo sa pangako na binitiwan ng ating Panginoon. Umasa tayo na ang Diyos ay makikatugunan sa lahat ng ating suliranin. Alalahanin natin, mahal kong mga kaibigan, God has a million ways upang tugunan ang iyong mga pangarap sa buhay. Ang sabi nga ay, God will give you the desire of your heart. Para tayo ipatuloy na tulungan ng ating mahal na Panginoon Diyos, mahal kong mga kaibigan, ay huwag tayong mawalan ng pagtitiwala. Tayo ay laging umasa na ang Diyos na buhay ay ating kakampi. Amen? Ang tanong, Pastor, hindi ko po alam ang mga pangako ng Diyos sa Biblia. Oo nga naman, hindi lahat ng tao po ay alam ang pangako ng Diyos sa Biblia. At hindi rin lahat ay marunong tawag niyan ay hindi lahat ay may Biblia sa bahay o may hawak na Biblia. So ang sagot ko diyan, mahal kong mga kaibigan, kung wala kang Biblia at hindi mo alam ang mga pangako ng Diyos, ay hindi makinig ka lagi kay Pastor Faega. Simple lang, tiba ba? Makinig ka lang sa aking mga sermon. Makinig ka sa mga mensahe ng ibang mga pastor. At ikaw ay magkakaroon ng matatag na pag-asa. Maririnig mo sa kanila ang mga pangako ng Diyos at titibay ang iyong relasyon sa ating mahal na Panginoon. Kung gayon, nanatiling buhay ang iyong pag-asa, kaibigan. Nanatiling ikaw ay may relasyon sa ating Panginoon Diyos at hindi ikaw masasadlak sa kalagayang wala ng pag-asa. So, mahal kong mga kaibigan, ako'y naniniwala din na kaya niyong mag-download ng Bible apps. Yung apps ng Bible, i-download po ninyo at doon kayo, mahal kong mga kaibigan, magbasa. Lalo tigit sa panahon na kayo ay nasa panahon ng tinatawag na luag ang inyong time, yung marami kang time na pwede kang magbasa. Magbasa ka ng Bible at alamin mo ang mga pag-asa, mga pangako ng ating Panginoon at higit kang matututo at lagi kang magiging malapit sa ating Panginoon. Laging buhay ang iyong pag-asa, kaibigan. So panghawakan at sampalatayanan ang mga pangako ng Diyos. At hindi ka mabibigo, kaibigan, sapagkat ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat at kayang papangyarihin ang hindi mo inaasahang mangyayari. Okay? Kaya niya, sapagkat makapangyarihan po siya. Ang Biblia ay nagsasabing, Abraham relied on God's word. Si Abraham ay nag-rely, okay? Nagtiwala sa salita ng Diyos. Nagdepende siya sa pangako ng Panginoon at siya ay pinagpala. Siya ay naging ama ng bansa at naging ama ng pananampalataya. Kita niyo, mahal kong mga kaibigan, sana po bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon Diyos, bilang mga Kristiyano, tayo po ay huwag mawala ng pag-asa. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 9, sinabi sa katulong ni Abraham, babalik kami. Ibig sabihin, pinanghawakan ni Abraham yung salita ng Panginoon na siya ay magiging father of the nation. Paano siya maging father of the nation kung ang anak na matagal niyang ipinag-pray ay babawiin ng Panginoon at siyang itutuloy yung paghandog kay Isaac? Sino pa ang magiging father of the nation? Ay wala na nga siyang anak. Paano ba dadami ang kanyang lahi? Pero mahal kong mga kaibigan, imposible ang nangyari, no? Dahil para sa atin ay parang imposible mangyari yung bagay na yon, na si Abraham ay magiging father of the nation matapos sundin
ang kalooban ng Panginoon ay handog ang kanyang kaisa-isang anak na siyang pagmumulaan ng lahi. Pero ang Panginoon ay gumawa ng paraan. Nung itarak na ni Abraham yung kutsilyo sa katawan ng kanyang anak na si Isaac bilang pagsunod sa utos ng Diyos, may pumigil sa kamay ni Abraham. At ito ang narinig ni Abraham, tama na, nakita ko yung iyong pananampalataya. Isipin niyo, mahal kong mga kaibigan, yun pala, hinihintay lang ng Panginoon yung aksyon na gagawin ni Abraham, na kung talagang nagtitiwala ba siya sa Diyos. At nung lubosang nakita ng Panginoon yung pagtitiwala ni Abraham, yung talagang ihahandog na ang kanyang anak. Biro mo, itatarak na ang kutsilyo sa katawan ng kanyang anak na sa Isaac na kaisa-isa para ihandog, ay may pumigil na kamay mula sa itaas at hindi natuloy ang paghandog kay Abraham. Ngayon, sa Isaac, hindi natuloy ang paghandog. Ang tanong na Isaac, nasaan yung tupa na ihandog? Paglingon nila, sa tagiliran nila, ay naroon ang isang tupa na nasilo ng baging at yun ang ipinalit kay Isaac. Parang imposible, di ba? Pero posible sa Diyos. Sa tao, imposible. Pero posible sa Diyos. Kita niyo, mahal kong mga kaibigan, kaya dapat tayo ay laging nagtitiwala sa mga pangako ng Panginoon. Huwag tayong mawala ng pag-asa, mahal kong mga kaibigan. Yan lamang ang ating pinanghahawakan na mga pangako ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng tibay ng loob upang harapin ang lahat ng hamon at lahat ng pagsubok sa buhay. Kaya mahal kong kaibigan, mula ngayon, manghawak tayong matibay sa pangako ng Diyos, manampalataya tayong lubos, at umaasa ako na magtatagumpay tayong lahat hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. God bless you, mahal kong mga kaibigan. See you again next time. Bye-bye!